Ang batang babae ay hindi alintana na nakita. Ang kanyang pinsan at ang kanyang kaaway ay malapit sa isa't isa. Bigla niyang nadama ang isang lakas ng sama ng loob. Naging malinaw sa kanya na siya ay naging sobrang labis sa relasyon na ito. Sa huli ngunit sa pagkakalito, pinag-isipan niyang mag-sign up para sumali sa isang eksperimentong proyekto ng pambansang instituto. 3 araw pagkatapos ay ganap na mawala sa buhay ni Doktor ito. Nagplano siyang bumalik sa bahay para kunin ang kanyang mga dokumento at pahirapan ng pag-alis. Ngunit hindi niya inasahan na biglaan siyang ipagdadaan ni Doktor ito. Ang babae agad niyang tinanggihan ito. Tunay itong nangyari habang bumalik din ang kanyang tiyang dingding sa bahay. Nakita niya ang babae. Nakita niyang nababaratan ang tiyang dingding. Nagkakahawak bigla siya sa braso ng kapatidong lalaki. Ang kapatidong lalaki, nang makita niya ito, walang tinanong agad niyang inatake ang batang babae. Sinaktan niya siya ng mabuti. Hindi na siya nagpapaliwanag pa. Dahil alam na niya, isang taong may malalim na intrigang isip, naging maraming beses ay nagbigay daan sa kapatidong lalaki. Ngunit hindi pa rin siya nakakuha ng pansin. Ngayon ay ayaw na niyang makialam. Tahimik lang niyang pinulot ang bulaklak sa lupa at ibinigay ito pabalik sa batang babae. Ang kanyang tahimik na reaksyon ay nagdulot ng pagkalito sa kanilang dalawa. Pinanood nila siyang umalis, ngunit hindi makahanap ng dahilan para pigilin siya. Ngunit hindi alam ng batang babae na ang lalaki ay palaging itinatago ang mga munting bagay sa pagitan nila. Ngayon ay unti-unting lumalamig para sa kanya, pati na ang pagdadala ng kanyang tiyahin pauwi. Sa likod nito ay may mga hindi masabing dahilan. Noong gabi, bakit hindi mo maunawaan ang aking intindi? Ako ang iyong tiyuhin. Kahit na ito ay sa pangalang lamang, iyan din ay totoo. Paano ko maaring sagutin ang iyong pag-amin? Akala ng lahat na ayaw ko sa iyo. Paano ko maaring ayawan ka? Ayaw ko nang sirain ang ating relasyon. Ayaw kitang mapasama. Kalokohan. Nanwani, sinabi ko na sa iyo, kahit na walang ugnayang dugo, ako pa rin ang iyong tiyuhin. May malasakit lamang ako sa iyo bilang nakababata. Bata ka pa at hindi mo pa alam ang iyong nararamdaman. Hindi ko na lang ito papansinin. Kung hindi ka pa rin banday gising sa katotohanan, ipapadala na kita palayo. Noong panahon na iyon, nagsisisi na ako, basta't ikaw ay pamangkin ko. Maaari kitang alagaan magpakailanman. Sabi ni Xiaofei, ikaw ay maaari lamang maging pamangkin ko. Noong gabing iyon, tinawagan ng babae ang lalaki. Naghahanda siyang makipagpaalam sa kanya. Ngunit hindi niya inasahan na ang sumagot sa telepono ay ang mapanlinlang na babae. Hiniling ng babae na ipaalam sa lalaki. Umaasa siyang makasama siya sa isang hapunan sa kanyang kaarawan. Dahil sa malapit na siyang umalis ng bansa, nangako siya sa salita. Ngunit may mga plano sa isip. Ikatlo ng Marso, alas 6 ng gabi, huwag magpawala sa Linjiang Tower. Tandaan, kailangan mong dumating mag-isa. Nakatanggap. Huwag magpawala. Pumunta na sa gabi ng kaarawan. Ang babae ay matagal nang hindi nakikita ang lalaki. Hindi maiwasang makaramdam ng kaunting lungkot. Nang akala niya ay hindi na siya alintana ng lalaki. Biglang pumasok ang lalaki kasama ang mga kaibigan. At sinundan siya ng mapanlikhang babae. Pag-upo ng mapanlikhang babae, mabilis siyang kumuha ng isang kahon ng alahas mula sa kanyang bag. Nagsabi na ito ay regalo ng lalaki para sa kanya, na inihanda para sa kaarawan ng babae. Kinuha ng babae ang kahon at binuksan ito. At talagang isang relo ng babae ang nasa loob. At ito ay isang libreng regalo ng lalaki nang bumili siya ng sasakyan para sa mapanlinlang na babae. Kamakailan lang, nakita ng babae sa kanyang circle ng mga kaibigan na nagreklamo ang mapanlinlang na babae na sobrang pangit ng relong ito. Hindi nila akalaing magiging regalo sa kanyang kaarawan ang resulta. Ginuguluhan siya at parang walang kahalagahan. Ang 10 taong kasama, napakaliit ng binigyang pansin. Siya ay nagpilit na hindi umuubo at lumiti ng marahas. Sinabi niyang bibigyan din sila ng isang regalo bilang katapusan ng kanilang relasyon. Nananisnis ka, anong plano mo? 18 taong edad ng pagiging adulto, siya ay nagbigay sa akin ng isang pagnanasa na inabot sa buong lungsod. Noon akong naniniwala na ako lang ang hindi inaasahan. Siya ang pinakapaborito at pinaka-espesyal na eksistensya. Wow, ang ganda ng mga hanay. Pagkatapos ay nag-prepare siya ng mas malaking pagnanasa para kay Lin Washeng. Kaya naisip kong ibalik ko na lang ang pagnanasa na iyon sa kanya. Tama na rin itong magbigay ng pagpapahalaga sa kanya. Nanwani, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Yun siya, tingnan mo. Iyo, ito ang aking pagbati sa inyo. Sana'y magtagal kayo. Huwag na kayong maghiwalay. Ano ba talaga ang gustong gawin ni Nanwani? Kung gusto mo pang maglaro ng mga ganyang taktika, wala akong silbi kung sasabihin ko sa'yo. Gusto ko lang sanang magpaalam ng maayos. Kahit na hindi ito ayon sa inaasahan.
Ngunit ang taon ng aking mga damdamin ay tila nagwakas ng perpekto. Tio. Ngayon ang kaarawan ko. Maaari mo ba akong batiin ng maligayang kaarawan? Ilang taon ka nang hindi bumati sa akin. Sinabi ko na sa iyo, huwag na lang akong hihingi ng favor. Tumahimik ka lang at tanggapin ang gabi na ito. Bakit pa rin naging ganito? Narito, tatulong ako sa iyo sa iyong bag. Sagda lang akong gusto na malaman mo ang iyong kwarto ay nasa loob. Ako'y dadalhin kita. Magandang pollen. Can you think so you say hello? Dalawamput-anim na taong buhay na pagnanais. Hindi ko na inaasahang magugustuhan ako ni Hyun Xiao. Nais ko sa kanila ng mahabang buhay, kaligtasan at kalusugan. Ipakamalas mo ang akin. Isang buhayin kita para sa bansa. Sikatin ang ating bansa. Ipakamalas din natin ang hindi na tayo magkakita. I know your voice and your face. This is something I can replace. Give me hope and give me doubt. Will everything that you know I'm waiting for. Maligaya ang iyong kaarawan. Namulo ng Timog Gabay. Ang sinamulo ng Timog Gabay, laging walang disiplina, iniwan ng maraming tao, walang sinabing kahit ano at umalis. Ginoong Yu, magandang balita, sinabi ni Xiao Fei na ito ay ibinigay sa akin ni Miss Nan para sa iyo. Ano na naman ang gusto niyang gawin? Umalis na siya. Wala akong pahintulot. Paano ka makakalaba? Bunzo. Tiyo. Aalis na ako. Naway maging masaya ka. Kaibigan ng Wan Ying, ako ay kumakatawan sa laboratorio. Malugod kitang tinatanggap. Masaya akong makapaglingkod sa ating bansa. Ang ganda ng pakiramdam na ito. Paborito ko. Walang pahintulot ko. Paano ka makakalabas? Yun Xiao. Yun Xiao. Huwag kang magmadali. Si Wan Yi ay ikaw ang nagpalaki. Kung aalis siya, saan siya pupunta? Siguro, ay nagagalit lang ng kaunti. Isa na namang laro ng pag-aakit at pag-iwas. Halos naloko niya ako. Mga babae, talagang mapag-arte. Nakita na nahulaan mo ang kanyang laro. Nagalit siya. Sige na, okay lang. Sige. Ang saya-saya niya. Mas mabuti na hindi siya nandito. Uminom tayo. Halika, punuin mo. Saluhan tayo.
Ginoo. Ginoo. Alingwang, ibalik mo siya sa silid. Ginoo. Ginoo. Ay naku, bumangon ka na. Bakit ka nakaupo rito? Bilisin, magmulat ka. Magalit ka na. Nanggagawang problema si Nanwani. Ikaw ang sumasabog ng buhay ko. Kaya mo na akong umalis. Nararamdaman mo na ba? Tunawin mo ang luto kong panggising. Umalis ka. Sige na nga. Ilagay ko na lang sa bedside mo. Tandaan mong uminom ha. Mahal kita. Nanwani, ngayon, malaki pa rin ang init ng ulo mo. Kahit sabaw ng hangover, hindi mo na ako pinagluluto. Yunzu, gising ka na. Halika, kumain ng agahan. Nasaan si Nanwan? Hindi na siya darating para kumain. Kumain na kayo. Anong ibig mong sabihin? Dapat may hangganan ng pag-aasikaso, di ba? Ginoo. Umalis siya. Umalis siya kagabi. Hindi mo ba alam? Paano siya nakaalis? Napakabait ni Yun Xiao sa kanya. Sabi mo sa kanya na huwag na maglaro ng mga maliit na pakana. Lumabas ka na. Limitado ang aking pasensya. Totoo bang umalis na siya? Ginoo, nakaayos na ang kanyang kwarto. Nakaayos ko na ito para sa kanya. Nasaan siya? Tiyo. Uuwi na ako. Naway maging masaya ka. Kagalang-galang na si Nanwanyi. Ako ay kumakatawan sa laboratorio. Malugod kitang tinatanggap. Ang makapaglingkod sa ating bansa ay isang karangalan para sa akin. Dito po. Ang mga gawin ni Miss Nan ay lalong nagiging walang disiplina. Iniwan ng napakaraming tao na walang kahit anong problem. Ginoong Yi, ito po ay ibinigay ni Miss Nan para sa inyo. Ano na namang palabas ito? Umalis na siya. Nasaan ang tao? Yun Xiao, huwag kang magmadali, umalis ka. Ginhintataon ni Secretary Wu, naroon ba si Miss Nan kahapon? Umalis na si Miss Nan. Hindi mo ba alam? Umalis na. Sino ang pinayagan? Bakit wala akong nakitang aplikasyon para sa pag-alis? Pero ikaw ang nagsabi, hindi sapat ang ranggo ni Ginam. Nan, ano man ang nangyayari, pwede na sa itaas. Yunzu, huwag ka munang magmadali. Lin Wusheng, alam mo na noon pa, hindi ba? Ikaw ang kanyang superior. Bakit mo siya pinayagang umalis? Ako. Akala ko pagod na siya. Gusto mo bang pahingahin siya? Tama na. Pahintuin ang lahat sa kumpanya. Maghanap kayo ng lahat, ngunit mayroong maraming bagay na kailangan gawin ngayon ng kumpanya. Ngayon. Agad. Malamang akong darating sa kumpanya. Oo. Direktor He, wala pa tayong balita kay Miss Nan. Ano kaya kung kumain ka muna? Wala kang kinain o inumin ng araw na yan. Sinabi niya kang hindi maganda ang iyong tiyan. Huwag mo akong hayaan. Magmadali kang humahanap. Oo.
Ang iyong sakit sa tiyan ay hindi gumagaling. Dahil hindi ka nag-iingat. Dapat mong tandaan na kumain. Mula nang dalhin si Lin Musheng sa bahay, hindi na napuno ang kahon ng gamot. Ito na ba ang talagang gusto ko? Ano bang iniisip mo? Ginoong Yi, huling lumabas si Ginang, Nan, sa paliparan. Anong sinabi mo? Sige na, Nan. Malamang ay nakapagpunta na sa ibang bansa, hindi pwede. Sa emergency contact. Hello, ate. Hello, ate. Ako ito, si Nan Wanyi. May nakipag-ugnayan ba sa'yo? Hindi ba sinabi ni Wanyi sa'yo? Nasa ibang bansa siya. Ano? Siya ay umalis ng bansa. Kailan sinabi yan? Siguro ilang linggo na. Sige pala, nakaplano siyang mag-alis ng mabuti. Nan Wanyi, magmadali kang ibigay yun sa akin. Hindi nakikinig. Sama-sama na tayo, Nan Wanyi. Nang dahil sa kabutihan ng iyong tita, nagbigay siya sa iyo ng bulaklak, pero itinulak mo siya. Ganito ba talaga kita tinuruan? Agad kang humingi ng tawad sa kanya. Sige na nga. Hindi rin naman siya sinasadya. Sa tingin ko siya ay, Nan Wanyi, ikaw. Ang pag-ibig ay parang pag-aalaga ng bulaklak, kailangan itong ingatan. Mas bagay sa iyo ang rosas. Tita maliit. Tino. Ito ang aking pagbati para sa iyo at sa tita. Sana'y magtagal kayo. Huwag kailanman magkahiwalay. Bakit kailangan mong umalis? Ulap at niebe, siya ay tumatagal na matagal na kasama mo. Hindi ka pa alam. Paano pa ako? Nagulat pa ako. Siguro ay nagiging malapit siya sa iyo. Bakit ngayon ay ganito ang matigas ang pagkakahiwalay niya? Kung mag-contact siya sa iyo. Pwede mo bang sabihin sa akin? Yun Xiao, salamat sa pag-aalaga mo kay Wanyi sa mga nakaraang taon. Ngunit, sa kanyang desisyon, lagi namin iginagalang ito. Sana ay suportahan mo rin siya. Ngunit baka hindi siya sanay. Yun Xiao, hindi na si Wanyi ang batang-bata. Kung mag-connector siya sa akin, sasabihin ko siyang tumawag sa iyo, tungkol sa kanyang desisyon. Huwag tayong mag-intervene. Subalit, tapos na. Salamat. Ang pag-aalaga sa kanya sa mga nakaraang taon. Ang pabor na ito, babayaran ito ng pamilya Nan. Hello. Kalihim Wu, Presidente. Agad na bumili ng tiket sa eroplano patungong Amerika. Ngayon, agad, tunay na. Sige, pasok na ako. Yun Xiao, saan ka pupunta? Nag-enjoy na ba talaga kayo sa pagsasanay? Wala ang tao, hindi na kailangang maging sobrang seryoso. Ginoong Yi, may problema sa ating pagbili. Agad na ipatawag ang departamento, lahat ng tao para sa pulong. Tungkol sa ika-5 punto, kailangan gawin muli iyon sa taas. Anong ideya mo? Kung dispersion ka na. Gobernador Yi, nakahanap ako ng huling, lumanggap kay Jin Yunsao. Mabilis, papasukin mo siya. Sabihin mo sa akin, saan siya huli pumunta, hindi ko rin alam. Ang naaalala ko lang ay si Ginang, Nan, sumakay sa isang sasakyang militar. Bilesen, pumunta sa Linjiang Tower, ilabas mo ang security footage, wala nang kahalaga-halaga, nagkasikipot ang security system ilang araw na. Napakalat ko lang na ikaw ay isang mapagkukunan. Naglakad ka lang ng labas para maglaro, at bumalik ka pagkatapos mawala ang galit mo. Ngunit bakit parang, talagang napisgahan mong magpaalis? Ito ang kanyang sulat kamay. Maaaring ito na ang huli. Nan Wanyi. Bakit hindi mo maunawaan ang aking pag-aalala? Ako ang iyong tiyuhin.
Kahit na sa pangalan lamang, ito ay isang katotohanan. Paano ako makakapagsang-ayon sa iyong pag-amin? Sa nakalipas na 2 taon, lahat ay akalaing galit ako sa iyo. Paano ko naman magagalit sa iyo? Ayaw ko lang sirain ang ating relasyon. At hayaan kang mapahamak. Katarantaduhan. Nanwanyi, sinabi ko na sa iyo, kahit na walang ugnayang dugo, ako pa rin ang iyong tiyuhin. Ang pakialam ko sa iyo ay para sa mga nakababatang henerasyon. Ngunit talagang gusto kita, nang higit pa. Bata ka pa, hindi mo pa alam ang iyong nararamdaman. Kaya't ituturing kong hindi ko ito narinig. Kung magpapatuloy ka sa iyong pagkamakasarili, ipapadala kita palayo. Sa totoo lang, nagsisi na ako noon, basta't ikaw ay pamangkin ko. Umalis na ako, naway maging masaya ka. Maaari kitang tratuhin ng mabuti magpakailanman. Umalis na ako, naway. Ikaw ay mananatiling pamangkin ko. Yun Xiao, bakit ka nagtatago sa akin? Ako ang iyong pinsan. Pansinin mo ang pangalan. Nalalaman mo naman pala ang loob ko. Sobrang dami. Kung ganito ka pa rin naawala, ilagay mo na lang akong labas. Pakisaling mong mali ang aking pagtitiis. Hindi kita makikita, saka ka na lang magpapansin. Paano mo naman kaya dumaan sa mga lugar na iyon? Narito na ako para makasama ka. Ako na nga, bata pa ako, bata pa nga. Ito na yung kapitbahay na pinalaki mo, di ba? Ang ganda niya talaga. Ayos lang, hiling siya. Mahilig ka pa rin sa mga simulation games, ha? Babae, may boyfriend ka ba? Ano sa tingin mo sa akin? Lahat kayo, tumahimik. Nanwani, makinig ka sa akin. Huwag mong subukang sumali sa aking grupo. Ilagay mo ang sarili mo sa tamang posisyon. Agus, hindi. Hindi ako aalis. You got that special touch I want so much. You have just enough, makes me blush. Yun siya. Bakit ka ganyan titigas sa kanya? Ano kaya kung mali talaga ako? Kuya Yun Xiao. Narito ka na. Narito ka na. Yun Xiao. Bakit ka nakasuot ng damit na panggabi? Maganda ba? Habarin mo. Sige. Ikaw na. Paghuhuberin ko sa'yo. Karapat-dapat ka bang magsuot ng damit niya, Yun Xiao, ikaw? Paulit-ulit kitang binigyan ng babala, upang makilala mo ang iyong pagkatao. Ikaw ay isa lamang sa mga ginamit ko, upang pasiklabin siya. At para ako'y lumayo, pero siya ay umalis na. Hindi na siya babalik. Kung hindi mo sinabi, nakalimutan ko na. Wala. Ikaw ito, ikaw ang nagpang-AS sa kanya. Bakit nasa iyo ang mata ng walang hanggan? Ibinigay niya ito sa akin. Sobrang ayaw sa'yo ni Wanyi. Hindi ka niya bibigyan. Bibigay ako sa'yo ng isang pagkakataon. Sabi, ano bang ginawa mo nang hindi ko alam? Yun Xiao. Yun Xiao, naniniwala ka ba sa akin? Wala talaga akong ginawa. Ayaw mo pa rin umamin. Akala mo makakapagtagumpay ka sa panlilinlang, ano? Kahit hindi mo ako hinanap ngayon, sisikain kita din. Pasok ka na. Pangulo, ang lahat ng gusto mo dito ay narito na. Ang mata ng Ewan Elo, sinabi ni tito mo, na ipapadala ko na sa iyo bilang isang kuha. Tingnan mo, mahilig siyang gumastos. Kapag na-record, siguradong higit sa 100 milyong piso yan. Talagang mabait sa iyo ang tiyuhin mo. Oo nga, pakiusap, ipaalam mo sa kanya. Sa ilang araw, aalis na ako. Kailangan pa bang makinig? Anak ka lang iniisip mo na inalis mo na ang mga record ng chat. Hindi ko na kaya makita iyon. Oo. Ako ang gumawa nun. Nagutom ako ng saya. Ginawa mo siyang sobra para sa kanya. Nilagay mo siya sa isang malaking laro. Tunay kang nagmamahal sa kanya. Hindi ko ba pwedeng masuyat? Pa rin para sa kanya. Anong tungkol sa iyong mukha? Si Nanwani, laging sumusunod sa iyo. Tunad ng aso at apoy. Paano ako makakayanan? Narito ba talaga ang iyong damdamin? Nakalimutan mo na kung sino ka. Kahit na nag-aarte.
Ako pa rin ang iyong kasintahan. Mag-aasawa tayo. Dapat mong ibigay. Ang dapat mong ibigay sa akin. Sobrang binigay mo na, kaya nakalimutan mong isa kang artista. Mga tuntunin ng kasal at kung ano-ano pa. Kailangan ko pa bang ipaalala sa iyo? Kung hindi ko narinig ang recording na ito, hindi ko alam na may ginagawa kang masama sa akin. Pinapahirapan mo siya. Ako. Nagkamali ako. Napalakas lang ang aking emosyon. Sobra na. Ang kasalukuyang kasunduan natin dito na lang. Nagpasya kang mag-asawa ako. Hindi ka pwedeng mawalan ng pagkamakatao. Jean. S. Wu. Huwag kang makalimutan. May kontratang pinirmahan natin. Kung mayroon kang paglabag, kailangan mong bayaran. Mukhang nakalimutan mo. Ang mga ginawa mo ay labag sa kasunduan. Lahat ng ibinigay ko sa pamilya Lin ay babawiin ko. Hindi. Tinulungan kitang paalisin siya. Hindi mo maaring sirain ang tulay na tinawid mo. Hindi ko kailanman nais na palayasin siya. Nais ko lamang na manatili siya sa aking tabi bilang pamangkin. Nasa akin. Ikaw. Ikaw ang nagkaproblema sa lahat. Security. Karapat-dapat ka lang. Hindi malaman kung sino ang gusto. Hindi ko kailanman mapapatawad ka niya. Sasabihin ko sa iyo. Batay sa mga ginawa mo. Hindi mo siya maiiwan buong buhay. Kunin mo na siya. Bumaba ka. Ha? Gusto mo? May nakatakdang paglilinis si Ginang. Nan, para linisin ang kanyang kwarto. Huwag silang gagalaw. Darating ako agad. May ibinigay ba siyang telepono o anuman sa inyo? Kunin ang pera, impormasyon ng kliyente ko. Sabi, kung gaano karami, ayos lang. Ibigay mo sa akin ang kanyang telepono. Hello. Nan Wanyu, sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na umalis? Saan ka man naroon? Ipinag-uutos ko sa iyo na bumalik sa akin sa loob ng isang araw. Pasensya na. Ang gumagamit na iyong tinawagan ay hindi makontak sa ngayon. Mangyaring tumawag ulit mamaya. Anak kong babae, papa at mama, masaya na kami na bumalik. Masaya na kami na bumalik. Ang aming pamilyang kumpanya ng South ay langit na lang nang bumalik sa bansa, ikaw at ako. Nagpakinabangan na ako sa ibayong bansa sa pamimili ng mga produkto. Hindi rin pala naman natin malamang ang lokal na merkado. Wala rin pala kasing kaya. Simula ngayon, ito na ang iyong bahagi. Oo, ikaw talaga. Bagong-bagong umuwi, pahingahin mo siya. Masamang kapitalista. Tama, tama. Walang anuman. Mama, papa, tungkol sa kumpanya, nakaplano na ako habang nasa eroplano. Walang problema sa pagbabalik sa kumpanya. Mukhang ang anak kong babae ay talagang nakinabang sa 5 taong pag-aaral niya. Sobrang, naglalabas siya ng aura ng isang empowered woman. Sa wakas, makakapag-retiro na ako. Mahal, ikaw at hindi mo pa nakakausap ang iyong tiyo, di ba? Wala nang kailangan. Nanay, ang pinsan ko ay may sariling bahay na. Dapat din akong magkaroon ng sarili kong buhay. Ayaw kong maging burden. Sino ang sasabihin sa iyo na ikaw ay burden? Ikaw ang paborito ni nanay at tatay. Maglakad ka pabalik sa bahay. Huli ng gabi. Bumalik ka na rin sa wakas. Mom at Dad. Sila ang nagsabi sa kanya. Huli ng gabi, inalagaan ka niya ng 10 taon. Ano man ang mangyari, bigyan mo sila ng paliwanag. Hindi na kami makikialam sa mga bagay ng mga kabataan. Saka na lang kami ng iyong ina. Maghihintay kami sa sasakyan. Nan Wanyi, bumalik ka na sa akin. Bumalik sa iyo. Bumalik na ang mga magulang ko. Kung uuwi man, sa sarili kong bahay ako uuwi. 5 taon ka nang may sariling ulo. Maaari kong isipin na walang nangyari. Sumama ka sa akin. Sobra na. Ganito ka pa rin, makasarili. Bunso. Hindi ko noon maintindihan, bakit kailangan mong lagi akong ipo-saway. Sa aking isip, iniisip kong dislike mo ako. Hindi noo. Sa nakaraang 5 taon, naintindahan ko na. Hindi kang dislike sa akin. Hindi rin kang like. Gusto mo akong kontrolin. Pero ayaw ko. Anong ibig mong sabihin? Nagmahal ako sa'yo, wala akong pagsisisi. Ngunit ang desisyon na ginawa ko ngayon
Wala rin akong pagsisisi. Baka, hindi natin makakabalik sa nakaraan, kuya. Ang nabuhang tubig ay mahirap maisip muli. Tinatrabaho namin magkasama ng 10 taon. Mayroon kaming maraming mahalagang alaala. Mahusay na pagkakahiwalay, para sa ating dalawa. Ikaw. Hindi ka ba makakataas sa edad? Kuya, ang hindi matyaga ay ikaw. Dapat mong harapin ang iyong loob ngayon. Sandali lang. Nakuha mo ba si Snowball? Ako rin namang magulang niya. Gusto kong makita ito. Sinabi ko na. Umalis na si Zutuan. Sinabi ko na. Umalis na si Zutuan. Agad na dalhin mo ang asong ito. Kung hindi ka makikinig, kasama ka ring aalis. Tama lang, totoo siyang iniwan. Ang Snowball ay ang aking asong sinusukan ng 10 taon. Ang aking aso ay nagbibigay lang ng galit sa'yo. Paano kaya masusumbat kung totoong iniwan kita? Kung maaari lang akong makabalik sa Snowball, sigurado akong babalik siya sa akin. Doktor, alam mo ba kung nasaan si Zutuan? Si Zutuan ba ay hindi namatay 5 taon na ang nakalipas? 燃烧给了我们的时候，没得救。 Naiintindihan ko na kung bakit siya galit sa akin. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Diretsuhin mo na lang ako. Nandito ako para humingi ng tawad. Alam ko na ang tungkol kay Zutuan. Ngunit nang sinabi ko sa iyo ang mga salitang iyon, hindi ko alam na. Kung alam ko, hindi ko sana ganyan sinabi. Maganda. Ganito rin ako. Nagmumula rin akong mag-asang mabuti si Snowball. Alam mo ba paano siya namatay? Alam. Sinabi ng doktor, walang pag-asa kung hindi agad inaalagaan. Mukhang nawala ng isang bahagi ng alaala ang kakaibang tiyo. Bakit hindi agad inaalagaan ni Snowball? Lahat ka na malamang. Sandali lang, may problema ang kliyenteng pinagsasama mo. Kailangan mong magtrabaho agad. Pero, nagkasakit si Zutuan. Kailangan kong dalhin siya sa ospital agad. Maaari mo bang hanapan ng iba? Alam mo ba kung gaano kahalaga ang kliyenteng iyon sa atin? Hindi mo maunawaan ang mga prioridad. Nasa bingis na siya ng kamatayan. Pero si Zutuan, tama na. Dalhin ko ito sa ospital. Magmadali kang magpakay at handa para sumugod. Okay. At huwag mo akong kalilimutan talaga. Nais kong dalhin ito sa ospital noon. Ngunit bigla akong tinawagan ng kumpanya. Kaya naging busy na ako. Narinig mo na ba? Na ang mga tuta ay alam na mamamatay na sila, at naghahanap ng lugar para magtago. Alam ng tuta na mamamatay na siya, at naghahanap ng lugar para magtago. Maganda ang seguridad sa bahay ng Lee. Hindi makakatakas si Zutuan. Maaaring wala na siyang lakas para tumakbo, kaya't nagpa siya na lang ito, na bumaluktot sa sulok sa harap ng bahay ko, at magpakatago. Nang umuwi ako, nakita ko itong napakaliit, na naghihintay sa akin sa pinto. Nang tawagan ko ang doktor, huli na ang lahat. Alam ko, kasalanan ko ito. Hindi mo alam, naghintay pa rin ito sa huli na bumalik ka, ngunit ang dumating, ay ikaw na nagsabi sa akin na kailangan itong ipasa. Patawad, hindi ko sinasadya, mahal ko rin si Shui Tuan. Noong panahong iyon, gusto lang kitang pasabugin. Lumayo ka sa akin. Ngayon, ayon sa gusto mo. Lumalayo ako sa iyo. Talakayin natin. Umingit. Wala ka pang tinatawag sa akin ngayon. Timo. Ate. Zero, tinatawag mo ba ang 8 na parang force? Walang gusto mong sabihin sa akin. Alam niyo na. Tungkol sa akin at kay Wani, huwag nang maghinala. Hindi si Wani ang nagsabi. Isa lang ang anak na babae namin. Ano bang may isip niya? Hindi ko ba alam. Bakit kayo may? Habang patuloy tayong pumipigil, lalong lumalakas siya. Nakapagsabi na siya ng desisyon. Talagang aalis na siya. Ayaw kong bangging siya sa pader, dito sa akin. Palaging may daan siya pabalik, Hi-Chen. Bakit ikaw ay labis na tutol? Bakit kailangan tayong maging masama? Wala ba kayong takot na sasang-ayon ako sa kanya? Kung gayon, iyon na. Kung gayon, subukan natin sa lahat ng dako. Kung hindi bagay, maghihiwalay tayo. Hindi ito kasal. Sa panahon ito, ano namang masama sa pakikipagrelasyon?
Wala naman kayong ugnayang dugo. Magkaiba lang kayo ng henerasyon. Tawagin kitang nakababatang tiyuhin. Mas matanda ka lang sa kanya ng ilang taon. Akala mo talaga, pinsan mo siya. Bata ka pa. Hindi ko akalain na mas matanda ka pa sa akin. Aha. Madilim na. Mananatili na tayo dito. Hindi ba't ako lang palagi ang nagseset ng sarili kong limitasyon? Sandali lang. Mayroon pa bang ibang bagay, Kunso? Ako. Nagpawarma ako ng gatas. Laging iniinom mo yun bago matulog. Ngunit ayaw na nga akong tumubo, at hindi na kailangan. Yun, Xiao. Hindi ka makatulog ng maayos. Naghahanap ako ng isang Grace Eta para sa pampakalma na tsaa. Subukan mo. Hindi na kailangan. Labas ka. Sige, sige, sige. Lalabas ako. Kailangan mong uminom. Bilang, Nan, Alingwang. Pakisama ng bigyan siya ng gatas. Sige po, salamat. Ginoo. Pinainit ni Ginang. Nanang gatas para sa iyo. Itapon mo. Ano? Pero ito. Wala naman kayong kaugnayang dugo. Magkaiba lang kayo ng henerasyon. Tawagin mo siyang nakababatang tito. Mas matanda ka lang sa kanya ng ilang taon. Akala mo talaga, pamangkin mo siya ah. Bata ka pa. Hindi ko akalain na mas luma ka pa sa akin. One yan. Snowball. One yan. Snowball. Tiyo, anong gusto mong kainin? Ako. Hindi kakain. Oh, naglalabas ako. Inilagay ng mga magulang ko sa akin ang kumpanya, at ako bilang biglaang pangulo. Kung hindi ako magbigay ng kahit ano, hindi ako makakakuha ng tiwala ng lahat. Magandang babae, maari ba kitang anyayahan ng kape? Hindi na, salamat, walang anuman. Mag-usap tayo, magkakilala tayo. Hindi na kailangan makilala ka. Anong ginagawa mo? Bumaba ka at nanakit, hindi ko patapos sa'yo. Pasensya na, pasensya na. Ako na lang ang humihingi ng tawad para sa kanya. Ganito na lang, bibigyan kita ng 10,000 piso para sa gastusin sa gamot. Ayos na yan. Kung hindi dahil sa kanya, wala tayong katapusang usapan ngayon. Talaga akong nahihiya. Nararamdaman mo pa rin ba akong naroon sa loob ng iyong puso? Masama ka ba? Sabi ko na rin sa iyo kaya, ayaw nakita akong mahalin. Alam mo yon, sakit ba yon? Huwag kang mabulol. Hindi ka nagkaroon ng nobya sa mga nakaraang taon. Hindi ka ba naghihintay sa akin? Hindi ka ba kayang mag-isa? Kailangan bang magkaroon ng nobya? Kailangan bang humanap ng kasintahan? Tiyo, ano bang balak mo? Samahan ka, maging ligtas. Walang kailangan. Tiyo, talagang hindi ko maintindihan. Bakit kailangan mong pagsikapan akong paalisin? Ngayon ay gumagawa ka ng ganitong kilos. Isang bahagi ay pinapaalis ako. Isang bahagi ay pinapanatili akong nakabitin. Masaya ba? Hindi ko kailanman naisip na itaboy ka. Gusto ko lang na bumalik tayo sa dati. Noong tinuturing mo akong tito, talaga bang iniisip mo na maaari tayong bumalik? Ah, ganap na. Anong oras ka pumunta? Hindi ko siya tinawag dito. Wala akong pakialam. May kanya o wala. Hindi pa rin siya makakabalik. Hindi ko ibig sabihin na mahal mo akong ganoon ka maraming taon. Paano mo masasabing sumuko na lang? Tiyo, alam nating dalawa ang magiging wakas. Kung ganoon, huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Diretso na tayong magtapos. Hindi ba't mas mabuti? Ngunit, nakalimutan mo kung gaano karaming pagsisikap ang ginawa mo para palayasin ako. Yun, Xiao. Giniginaw ako.
그대 놓이 있어주기를 시간이 멈춘 듯 우리 두 손을 잡고 작은 미소 내게 줄 Nandito lang ako. 다가갈게요.我遇见过千次爱次的重逢，一直始终站在梦里那时候，还能回头，只能一直走不停。 Yun Xiao. Ito ang nilutong bento na may puso ko. Subukan mo. 命不甘心，命还在等，去陪你战斗，早就不。 Yun Xiao. Gusto kong kumain ng western food sa tanghalian. Tara. Tiyo. Ang pagyayelo ng puso ay hindi kailanman isang bagay na isang sandali lamang, kundi isang napakaraming sandali, na sabay-sabay na nagbago. Naiwan ko na ang nakaraan. Nagsimula na ako ng bagong buhay. Dapat ka na rin umuwi. Tiyo. Swak na swaps kayo. Nais ko sa inyo. Kaligayahan. Talagang. Nawala ko siya. Patawad. Aaminin kong mali ang aking ginawa. Talagang nais kong sadyang saktan ka, upang ikaw ay lumayo sa akin. Paalisin mo na ang pag-asa. Maging komportable ka bilang pamangkin ko. Gusto ko lang na umatras ka. Si Lin Mosheng, nananakit sa'yo sa likod ko. Hindi ko alam. Isang taong inanyayahan ko lang na mag-arte. Wala kaming anumang relasyon. Sinasabi mo na ang mga sandaling nagdulot sa akin ng sakit ay kasama sa iyong plano. Tama ba? Tama ba? Oo, tama. Iyon Xiao ah. Talagang hindi ka tumitigil. Nagbigay ng tinitingala. May dahilan din naman akong pinagsisisihan. Laging sinasabi mo akong batang-bata. Hindi ka kasing matino sa pag-iisip. Ngunit ngayon ay mukhang talaga kang batang-bata. Pasensya na. Lahat ng kasalanan ko yan. Lahat ay kasalanan ng tiyo. Patawarin mo ang tiyo. Hayaan mong bayaran ng tiyo ang iyong sakit. Okay ba? Totoo talaga ito. Normal bang gawin ito ng tiyo? Ano bang iniisip mo? Sinabi mo sa akin na walang pagnanasa sa isa't isa. Ngunit bawat bagay na ginagawa mo, tutulungan ka ng lahat na maliwanag. Kung talaga kang nagmamahal sa akin, tingnan mo rin ang iyong posisyon. Umupo ka muli sa iyong lugar. Hanan. Yun Munso. Magising kang mabuti. Napakita niyang nawalan na siya ng interes. Hindi ka na niya mahal. Bakit mo nasabi yan? Wala nang pagmamahal sa kanyang mga mata. Hindi mo ba ito nakikita? Ang mga ginawa mo ay talagang nasaktan siya. Ikaw ang dahilan. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Pero iyon ay dahil mahal kita. Naghintay din ako sa iyo ng 5 taon. Yun Xiao. Magsama na tayo. Araw. Ikaw. Hindi ka karapat-dapat. Yun Xiao. Nan Wanyi. Bakit ka bumalik? Bakit pagbalik mo, kailangan mong agawin si Yun Xiao? Ano ang dahilan? Hey. May 3 araw ka lang para makahiya si Nanwani. Yun Xiao, anong nilalagay mo dito? Pwede ba akong makita? Anong may kinalaman sa iyo? Magpunta ka. Ngunit tunay akong nagustuhan. Sobra na, sobra na. Ikaw ay batang-bata pa, hindi mo maintindihan ang iyong damdamin. Ganon na lang akong di narinig. Kung patuloy kang hindi magising sa katotohanan, iiwan kita.
Siya ay palaging naniniwala na. Simula noon, hindi ko na siya binigyan ng regalo sa karawan. Sa totoo lang, bawat taon, naghandog ako. Noong pagkakataong iyon, handa na sana ako para sa kanya. Bigla siyang umamin. 눈물에 번진 그대의 모습은 아파올 만큼 너무 아름다워요. 한 번 더 찬란해지다. Bakit hindi mo ako naiintindihan? 지금은 마음은 오려지 못할 Ninang, Ning. Yung mga bagay na pinagawa mo sa akin, naayos ko na. Pero kailangan kitang paalalahanan. Hindi mas madali ang pamilya Nan kaysa sa pamilya Hi. Hindi ito basta-basta. Ang mga bagay ko, walang kailangan kang alalahanin. Ayos na. Bahala ka na. Saka na. Tapos na ang misyon ko. Nan Wanyi. Hindi ka dapat bumalik. Ito na ang bagong pangulo. Sobrang bata at sobrang ganda. Isang bulaklak na umangat dahil sa kanyang pinagmulan. Basyo at Florera, sasampalataya ako na, hindi siya magtatagal ng 1 linggo. 1 linggo pa ba? Sinasalamin ko, hindi na kayang magtrabaho ng 1 araw. Maghintay ka. It's about to get crazy. It's about to go down. Kami sa Nan Group, sa susunod na 2 taon, ay mamumuhunan sa mataas na teknolohiya, na pananaliksik sa chip, taas ang kamay kung sumasang-ayon. Ang batang pangulo na ito, maaaring hindi mo masyadong naiintindihan ang tungkol sa aming grupo. Sabi nga, kakabalik lang ng aming grupo sa bansa, nasa yugto pa kami ng pagpapalawak ng negosyo. Ngunit ayon sa iyong plano, direkta na tayong makikipag-ugnayan sa mga pinakamataas na kumpanya, tapat na kompetisyon, masyado namang malaki ang hakbang. Ang pagbuo ng kumpanya ay hindi parang laro ng mga bata. Minsan, ang nalulubi ay nasa milyon o bilyon, pati na ang pagkalubi at pag-clearance. Mukhang masyado pang bata ang pangulo. Wala akong karanasan sa pagnenegosyo. Kung ako ang tatanungin tungkol sa negosyo, sang-ayon ako. Bilang babae, mas mabuting makahanap ng katugmang asawa at magpakasalagad. Tungkol sa kumpanya, isa na nating gawin yan. Ayon sa inyong gusto, hindi kayang maging CEO ang babae. Sinabi ko na nga, prinsesa, masaya pa ba ka? Hindi ba? Bakit kailangan mo bang makilahok dito? Tama nga. Ang negosyo ay parang digmaan. Di sinasadya. Sasabuyan ka lang ng dugo. Pinapayuhan kita. Tito, umuwi na lang tayo ng maayos. Wala tayong sapat na kakayahan. Kahit na anak pa siya ni Mr. Nan. Hindi niya kayang panatiliin ang posisyong ito. Kaya, hindi ako makaupo ng maayos. Kaya itong posisyon, ikaw na lang. O ikaw na lang. Sino man sa ating dalawa. Mas karapat-dapat kaysa sa iyo, tama iyon. O, umupo ka na lang dito, mas madali, para makakuha ng pera, di ba? Nan Wanyi, anong ibig mong sabihin? Bata ka pa. Kailangan may ebidensya ang sinasabi. Kailangan ng ebidensya, di ba? Nasiyahan kayo. HMPH. Ito ay peke. Ano mang sinabi, dalhin niyo sa korte. Ginoong Nan, nagkamali ako. Sa hinaharap, tiyak na susunod ako sa iyo. Pakawalan mo na ako sa pagkakataong ito. Nan Wanyi. Nandito ako sa Nanshi ng higit 20 taon. Laging masigasig sa trabaho. Wala kang karapatang kasuhan ako. Gusto kong makipagkita sa chairman. Dalhin siya. Ilisan mo ako. Hindi na ko kaya. Ilisan mo ako. Kailangan ko makita ang chairman. Hindi pa ko kaya. Ngayon, sino ang sumasang-ayon? Sino ang tumutol? Kaya't ipagpatuloy natin ang pulong. Ang kita natin ngayong buwan ay tumaas ng 50%. Kailangan nating lahat na magpatuloy na magsikap, magpatuloy sa pagsusumikap. Mukhang talaga akong makakapag-retiro.
Ang South Group ay mabilis na nakalusot sa mga banyagang hadlang sa teknolohiya na naging dahilan upang ang South ay maging isang nangungunang kumpanya sa industriya ng teknolohiya sa mundo. At ang tunay na bayani sa likod ng lahat ng ito ay ang bagong pinuno ng South. Naging bagong pinuno ng Wealth si Nanwani. Nalimutan ko na. Kahusayan mo pala. Anong nangyari? Wani. Masakit ang tiyan ko. Pumunta kang mag-take ng gamot kapag masakit ang tiyan. Masaya ako. Hindi ako. Kung hindi ka lumapit para akong kunin, kainin mo na lang. Paborito mo na nga kumain o hindi? Hindi na ito maaring magpatuloy. Hindi ka na pumapasok sa kumpanya. Alingwang. Nagsisisi ako. Hindi ko dapat ginawa iyon kay Wani. Ikaw naman ang dahilan na ginawa mo ito sa sarili mo. Ngayon, ayos na ba? Wala na ang gawa. Itong tao. Kailangan pang tumingin sa hinaharap. Halika. Hindi ito ang amoy ng pagkalit. Mahal na binata. Sa ginawa mo sa kanya, yung mga bagay na yun, hindi na siya maaaring bumalik. Ikaw nasanay ka na ba? Sa kanyang amoy, siguro, imposible. Sobrang mahal ako ni Wani. Hindi niya ako iiwan. Kailangan kong hanapin siya. Pupunta ako para hanapin siya. Mag-ingat ka. Bumaba ka na. Ako na ang bahala sa kanya. Hindi ba siya nagmamadali kay Ginang? Nan, bakit ganito? Hindi pa natapos ang green tea. Masamang lalaki. Yun Xiao, pumunta ka na sa kwarto at magpahinga. Wani. Sa wakas ay pumunta ka para hanapin ako. Gusto ko sanang sabihin sa iyo. Laging naghahalaga ako sa iyo. Alam ko. Hindi ito si Wani. Yunzu. Ang Nanwani na iyon, ayaw niyang mahalin kita. Tanging ako lang ang talagang nagmamahal sa iyo. Lumalakas na ang loob mo. Tandaan mo, ginalaan kita, at nagbigay na ako ng leksyon sa Lin pamilya. Muli ka pang nagpakita sa aking harapan. Nandito lang ako para tingnan ka. Sabihin mo ang layunin mo. Kung hindi, agad mo akong bigyan. Ang ating kasunduan sa kasal. Hindi mo maaalis. Hindi posibleng mangyari. Kung sakaling maglakas loob kang bawiin ang ating kasunduan sa kasal. Ilalabas ko ang iyong kahindihan kasama si Nanwani. Terra. Tingnan mo kung Terra ako. Hiyun Xiao. Ngayon ang Nanwani ay nasa rurok. Pero kung malaman ng iba, siya ay isang cute na bata na may pagnanasa sa kanyang tiyuhin. Sabi mo, ano ang mangyayari sa kanya? Kaya pala ito ang tunay mong mukha. Musheng, habang wala ako, ganito mo siyang inaapingin. Ano kung gayon? Hindi ba't ikaw rin ang nagturo nito? Sa kabuuan, dapat akong pakasalan mo. Kung hindi, huwag mong sisihin ako kung masira ako. Walang sino man ang nangahas na magbanta sa akin. Kung gagawin mo yan, tinitiyak kong magbabayad ka ng halaga. Tingnan natin, sino sa atin ang unang magbabayad ng presyo? Sino kayo? May reservation ba kayo? Umalis kayo. Nandito kami ngayon para hulihin ang cute na bata. Kung may alam ka, lumayo ka. Tignan niyo lahat. Ang CEO ng pamilya ng sinang Wani Bisan. Hindi lang po iyon. Sisimulan niya noong 9 na taon gulang. Bumubuo siya ng hindi normal na relasyon sa kanyang tiyo. Hindi normal ang pag-unlad. Relasyon ng lalaki at babae. May mga larawan ako na patunay. Aba, ng pinakamayamang tao sa Yuncheng. Isang bagong mayaman sa Yuncheng ang nagmamasid. Mayroon palang ganitong koleksyon. Patent na nakakagulat. Hindi nakapagtataka ang intensyon ni Nanwan. Isang batang babae na nakagawa ng ganitong tagumpay. Baka nga, ang mga tagumpay na ito ay gawa ni Hiyun Xiao. Tama. Si Nanwani ay isang pinasusustento ng canary lamang. Bakit siya may karapatang magmasid? Sa mga ngayon niyang tagumpay, lahat ng ito ay ibinigay sa kanya ni Hiyun Xiao. Si Bambi, lumabas na. Ginoong Nan, may nagsabi na alam mo ang lahat, ang tao ay ang iyong tiyuhin.
Tama po ba ito? Sinasabi na ikaw ngayon, lahat ng iyong mga tagumpay, ay ibinigay ng pinakamayamang tao sa Yuncheng, na si Yi Yunxiao. Ano po ang inyong opinyon tungkol sa balitang ito? Ayon sa maasahang impormasyon, nawala ka ng 5 taon, pero sa katunayan ay, itinaguyod ka ng iyong pagbalik ko, at nang bumalik ka, nagawa mo na ang napakalaking tagumpay. Ito ba ay isang patunay? Oo nga, sabihin mo nga. Tita, bakit ka nagkaganyan ngayon? Ano ba talagang layunin mo? Madali lang. Kung saan ka nanggaling, doon ka bumalik. Huwag nang makialam kay Yi Yunxiao. Kung iyon ang layunin mo, maaari ka nang umalis, dahil wala akong interes kay Yi Yunxiao. Wala akong interes. Tumahimik ka na. Sino ang maniniwala sa mga salitang ito ngayon? Sa loob ng 5 taon, akala ko talaga ay, umalis ka na kay Yi Yunxiao. Hindi ko inasahan, na ikaw ay, nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Ano ang ebidensya mo para sabihin yan? Kailangan mo pa ba ng ibang ebidensya, batay sa iyong pagmamahal kay Yi Yunxiao? Talaga bang handa kang iwan siya? At sa pagbalik mo, naging bagong mayaman ka sa Yuncheng. Ito lahat ay, binigay ni Yi Yunxiao, di ba? Kung hindi, sa iyo lang. Hindi ko kaya mag-iisa. Bakit lahat ng bagay na mayroon ng babae, dapat galing sa lalaki, dapat galing sa isang lalaki? Dahil, at saka, kung pinakalat mo na rin, kaya't hayaan mo akong ipaliwanag. Una, talagang nakatira ako kasama si Yi Yunxiao, sa loob ng 10 taon. Talaga namang walang hiya. Aminin mo na. Oo. Iyan ay utos lamang ng mga magulang ko. Ang bahay namin ay kapitbahay ng pamilya Yi, at matagal na kaming magkakilala. Nasa ibang bansa ang mga magulang ko, at hindi nila ako maasikaso, kaya't iniwan nila ako, sa aking tiyuhin, si Yi Yunxiao. Ano ngayon? Hindi ba't nagkasama kayo, ng 10 taon, kahit na totoo ngang magkasama kayo? Ano naman ngayon? Wala naman tayong ugnayang dugo. At saka, kilala niyo, wala nang matagal ba? Ngayon ay nakikita natin. Alam mo ba kung sino ang tatlo-tatlo? Sino kaya siya? Ako. Noong ako'y nag-engage kami, wala akong alam, ang relasyon ninyo. Saka na. Ang relasyon ninyo. Talagang hindi dapat ilantad. Anong hindi dapat ilantad? Dahil siya ang iyong tiyo. Wala naman tayong ugnayang dugong. Kaya't handa ka bang aminin? Noong una, ikaw ay nagustuhan si Yi Yunxiao. Bakit ka natatakot? Minahal ko siya ng 10 taon. Mula noong 16 na taong gulang ako, nakatira ako sa bahay niya. Palagi akong lihim na umiibig sa kanya. Siya ay malamig na parang yelo. Ang taong itinataboy ang iba, ay ibinuhos ang lahat ng lamang sa akin. Binigyan pa ako ng isang tuta. Sama-sama naming inalagaan ito ng 1,000 taon. Ano ba yan? Napaka-misteryoso. Ding 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 ding. Ang cute ng tuta. Kapag may business trip ako, hayaan mo na itong makasama ka. Puting-puti siya. Tawagin natin siyang Yelo. Okay ba? Sige. Ano man ang pangalan mo, maganda. Noong panahong iyon, masaya tayo. Akala ko ang ganitong kaligayahan ay magpapatuloy magpakailanman. Yunxiao, palagi kang nandyan para sa akin. At si Zutuan, tayo, magkasama tayo magpakailanman. Pwede ba? Pagkatapos, siya ay hindi sumunod sa pangako. Nagastos akong matagal upang makalabas roon. Nagpadala ko ang aso. Oo, nagbigay siya. 5 taon na. Ang pagmamahal ko ay tuluyang nawala. Nan, magandang gawa ng pinsan mo na ibinigay niya sa iyo ang bulaklak, ngunit inabuso mo siya. Ganyan ba talaga kita tinuturuan? Agad, humingi ka ng tawad sa kanya. Ay, sige na nga. Hindi naman niya sinasadya. Ito ang aking pagbati sa iyo, at sa tita mo. Naway magtagal kayo. Huwag nang huwag maghiwalay. Ito ay kwento ng isang batang babae, unang pag-ibig. Bakit ka ganyan? Kung ganito, sa loob ng 5 taon, saan ka pumunta? Maaari mo bang ipaliwanag, kung talagang, sinasabi mo na, bakit sa loob ng 5 taon,
Hindi ka naghanap ng boyfriend. Hindi pa rin ba para kay Hyun Xiao? Naririto kang hindi makalimutan. Ang nakaraang 5 taon, Comrade Wan Yi. Laging nagbibigay siya ng ambag sa bansa. Kuya Hyun Xiao, nasa huling hininga na si Snowball. Pakiusap kita. Pakiusap, huwag mo ba siyang ihanda? Magkasundo tayo sa kausap. Mag-iwan lang kita. 5 minuto. Nagsasayahan lang. Masaya ako. Walang oras. Snowball. Ang ibig mong sabihin, si Nanwan Yi sa loob ng 5 taon, ay patuloy na nag-aaral ng pinaka-advanced na teknolohiya. Kaya naman ito ay may katwiran, may kakayahan si Ginang. Nan, hindi nakakapagtaka na bigla, niya nang naitayo ang kumpanya, kumikilos ang hangin at tubig. Hindi nakakapagtaka na sa loob ng 5 taon, wala siyang balita. Kahit anong gawin ko, hindi ko siya mahanap, kaya pala, nandoon siya. Imposible. Walang ganito kaya, wala siyang ganyan na kakayahan. Pataasin mo ang iyong paningin. Tiyakin mong malaman mo, ang medalya ay hindi pwedeng maging paborito. Hindi posibleng, hindi talaga posibleng. Si Nanwan Yi, isang matalinong, cute na bata, nang insultuhan pa, ang mga bayani ng bansa, tao. Dakpin siya. Hyun Xiao, tulungan mo ako. Sa loob ng 5 taon, kapatid na Wan Yi, palaging nagsusumikap para sa bayan. Talaga, maaari mong hindi na kailangan para sa mga tao. Hindi ba dapat siyang huwag mamatay sa lamig at niebe? Tamang-tama na. Gamitin ang pagkakataong ito, mahusay na kontribusyon. Limang taon na ang nakalipas, mga dayuhang puwersa, upang hadlangan ng pag-unlad ng Daksha, ay talagang nagpatupad ng bawal na teknolohiya, sa kritikal na sandali. Ang mga kasapi ng partido ni Comrade Wan Yi, na hindi sumuko sa hamon, at hindi humingi ng benepisyo, ay nag-sign ng kontratang sekretong impormasyon. Sa loob ng 5 taon, walang katapusan na gawain, ay tumulong sa dakilang siya, sa pagtakas mula sa problema. Hyun Xiao, tulungan mo ako. Sabi ko na. Kung magpapakalat ka ng chismis at saktan si Wan Yi, hindi kita patatawarin. Nagkamali ako. Masyado lang kitang mahal. Inibay mahal mo ang pera ko, hindi. Dahil sa'yo, ang pamilya Lin ay hindi na magiging umiiral. Hyun Xiao, hindi mo ako dapat ganyan. Ikaw ang lumampas sa hangganan. Ilagay mo pababa. Hyun Xiao. Talaga, hindi ka tunay na lalaki. Wala kang pakinabang, kaya hindi na mahahalaga kay Nanwan Yi sa iyo. Ikaw na gustong mahalin pero, takot magmahal na batang babala. Sinumpa kita. Buhay mo'y hindi makakamit ang kasanayan. Jin, nabigo ako. Naging biktima si Lin Museng, na sinunggulan. Kaya hindi mo naman talaga tanggapin iyan. Tama nga, paminsan-minsan din. Nakakalabas din ako ng lahat ng bagay na itinatago ko sa puso ko. Masaya na masaya ako. Muli akong nagpapasalamat kay Ginhawa, ang kontribusyon sa Great Summer, dahil sa inyong lahat. Ito ang kasalukuyang kaluwalhatian, hindi. Great Summer ay mayroon ka, mayroon kayo. May milyong-milyong kataong Great Summer. Ito ang naging ngayon. Gabi ngayon. Ang proyekto na ito ay kailangang tapusin ngayong araw. Ang mga resulta namin sa buwan, kailangang mas mataas sa nakaraang buwan, ng mahigit sa 50% pa. Magtrabaho kang mabuti at magpatuloy. Lahat tayo, ang mga resulta namin sa buwan, nagtaas ng 50% ito, pagdadaanan namin ang pagtaas ng sahod, magporsigido tayo at magising. Oo. Nararado namin ang aming pakikipagtulungan, na magandang pagkakaisa, magandang pagkakaisa. Patuloy ko pero hinahangaan ang bulaklak ng kamilya, naghihintay pa rin sa ideal na pag-ibig. Naniniwala ako.
Na ang ideal na pag-ibig ay darating din. Ngunit bago iyon, mahalin ang sarili, ay simula ng panghabang buhay na romansa. Juan Lee. Sa totoo lang, mula nang unang ibigay mo sa akin, panahon ng mga pamilya, naintindihan ko na, ang iyong damdamin. Alam mo ba ang kahulugan ng bulaklak ng kamilya? Ano ang kinakatawan nito? Ano? Ayan. Mapagpakumbaba at maingat. Ito rin ay kumakatawan sa matatag at pangmatagalan. Hindi sumusuko. Tama. Alam mo pala ang marami. Kaya ko na pong kumuha. Patawarin mo akong hindi tapos magkaroon ng lakas. Talaga akong gustong sabihin sa'yo. Napakahalaga mo sa akin. Patuloy pa rin akong mahalagay ang bulaklak ng tsaa, ngunit hindi na yung dati kong halagay iyon. Alam ko na marami akong maling nagawa. Hindi ako sapat na matatag. Ako, Tio. Umuwi ka na. Talagang hindi na kita mahal. Kung hindi ka pa umalis, kailangan kong humanap ng kapareha sa kasal. Gawin mo ang ginawa mo sa akin noon, sa iyong sarili. Huwag. Naiintindihan ko na. Hindi na kita guguluhin. Sana makatagpo ka ng sarili mong kaligayahan. Huwag dahil sa akin. Hindi naniniwala. Pag-ibig, gagawin ko.